Bago siya maaresto noong Pebrero 2005, si Dennis Rader ay kilala sa komunidad bilang normal, magalang at mabait. Tinukoy siya sa balita bilang masipag, may ilang degree, debotong nagsisimba at Cub Scout leader. Ayon sa lahat ng ulat, siya ay aktibong miyembro ng kanilang komunidad at lubos na nirerespeto ng karamihan. Ngunit bumagsak ang maskara ng mabunyag na si Rader pala ang notorious at dati hindi pa natutukoy na serial killer na tinaguriang BTK, malupit na kriminal na naghasik ng lagim sa Wichita, Kansas sa loob ng ilang dekada. Sino si Dennis Rader at ano ang nagtulak sa kanya sa mga parumal-dumal na krimen? Sa dokumentaryong ito, bibigyang linaw natin ang mga tanong na ito at marami pang iba habang sinusuri natin ang nakakakilabot na kwento ni Dennis Rader. Sa video na ito, hindi natin siya tatawaging BTK killer dahil gusto niyang yon ang itawag sa kanya. Tatawagin natin siyang FDF, ang floppy disk failure. At ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit. Kabataan. Si Dennis Lynn Rader ay ipinanganak noong Marso 1945 sa Pittsburgh, Kansas. Siya ang panganay sa 4 na anak na lalaki nina Dorothea May at William Alvin Rader. Lumaki ang mga bata sa Wichita, Kansas at ayon sa mga kwento, sila ay pamilyang may simpleng kabuhayan. Si Dorothea ay nagtrabaho bilang bookkeeper habang ang kanyang asawa ay una munang naglingkod sa US Marine Corps at kalaunan ay naging empleyado ng Kansas Gas Service. Ang mag-asawa ay natatrabaho ng mahaba at mabibigat na oras, kaya kakaunti lamang ang oras sila para makasama at makabonding ng lubusan ang kanilang mga anak. Noong kanyang kabataan, sumali si Rader sa Boy Scouts kung saan natutunan niya ang iba't ibang uri ng buhol na kalaunan ay ginamit niya sa kanyang mga pagpatay at naging aktibong miyembro rin siya ng lokal niyang simbahang Lutheran. Ang ama ni Rader na si William ay inilarawan bilang mahigpit ngunit hindi kailanman malupit ng mga nakakakilala sa kanya. Dagdag ni Rader, maganda naman ang samahan namin ni tatay. Ngunit ibang usapan ang relasyon niya sa kanyang ina. Pero hindi laging masaya si nanay. Palagi ko siyang minahal at mahal ko pa rin siya, pero may kaunting sama ko ng loob kay mama. Iyan ang sarili niyang mga salita. Sinabi niya na may sama siya ng loob sa ina dahil pakiramdam niya ay madalas siyang binabalewala habang lumalaki. Napansin na nagka-postpartum depression si Dorothea matapos manganak sa ika-4 nilang anak na lalaki. Habang inilarawan ni Dennis na siya isang naninigarilyo na mas gusto pang manood ng TV kaysa tumulong sa mga bata at minsan ay parang mas gusto pa niyang may ibang tao, kaibigan o libro kaysa sa amin. Sa isa pang panayam, sinabi niyang hindi naging malapit na kaibigan sa akin ang kanyang ina. Bagamat pakiramdam niya ay wala ang kanyang mga magulang, naalala ni Dennis ang masasayang alaala kasama ang kanyang mga lolo at lola na inilarawan niyang napakamapagmahal. Sinabi niya, ang bahay ay 2 palapag, gawa sa kahoy, puti at may harapang beranda. Isa sa mga unang alaala ko ay noong may bagyo, natatakot ako sa kulog at kidlat. Kaya sabi ng lola ko nakariton lang yon ng patatas na tumatawid sa tulay. Mga patatas na nahuhulog at tumatama sa mga tabla. Sinabi niyang kahanga-hanga at matulungin ang kanyang lola, pero minsan parang malayo ang loob at parang wala sa sarili, tulad ng nanay ko. Sabi niya, mabait ang lolo niya pero sigurado akong may pagkamalupit din siya. Sinabi ni Dennis na alam na niya mula pagkabata na magiging mamamatay tao siya. Hindi niya malilimutan nang maipit ang singsing ng nanay niya sa spring ng sofa. Nang hindi mailabas ni Dorothea ang kamay niya, natakot siya at pinakiusapan ang anak na humingi ng tulong. Naalala ni Dennis na kahit bata pa siya noon, natatakot siya pero nasasabik din. Tinitigan ko siya, may kakaibang pakiramdam ako sa sikmura at singit. Nasasabik siya tuwing naiisip na iipit ang kanyang ina. Madalas niyang inuulit ito sa isip at pinalalitan ng ina ng ibang babae. Isa pang tumatak sa kanya, bata pa siya, ay ang panunood ng mga manok na itinatali bago katayin na nagpapalibog sa kanya. Kaya naisip niyang itali rin ang mga babae sa riles ng tren.
Sinimulang magparaos ni Dennis gamit ang libro ng ama niya tungkol sa serial killer na si Harvey Glatman, ang Lonely Hearts Killer noong 1950. Karani nagpapanggap na photographer si Glatman para malinlang ang mga biktima, pero minsan ay may nakilala siyang biktima sa Lonely Hearts ad sa diaryo. Tinawag ni Dennis ang serial killer sa loob niya, ang bahaging natutuwa sa mga bagay na yon at nasisiyahan sa mararahas na sexual na pantasya bilang ang Minotaur. Nag-aral si Dennis sa Riverview Elementary School kung saan nahirapan siyang mapanatili ang katamtamang grado at minsan ay bumababa pa rito. Kilala siya bilang mahiyain at introvert na estudyante na hirap makipag-ugnayan sa kaklase. Hindi niya gusto ang magsalita sa harap ng maraming tao at mabagal siya kapag nagbabasa. Sa pag-alala niya sa panahon niya sa paaralan, sinabi ni Dennis, "Masasabi ko na siguro kahit nung elementary pa lang ako, nagkaroon na ako ng ilang problema, mga sexual na pantasya, marahil mas marami kaysa sa normal." Ayon kay forensic psychologist Dr. Tony Rock, na sumuri kay Raider matapos siyang mahuli, may nangyari sa maagang bahagi ng buhay nito, na siyang naging dahilan para may ugnay ni Dennis ang kamatayan sa sexual na kaligayahan. Sabi niya, kung tapat si Raider, tiyak may makikita tayong karanasan niya sa pagkabata na konektado agad sa pakiramdam ng sexualidad. Maaga pa lang, naranasan na ni Raider na iugnay ang sexual na kaligayahan sa panonood ng isang buhay na nilalang na naghihirap at namamatay. At pagkatapos ng unang karanasang yon, malamang na nagsimula siyang magsikap ng husto para palaguin ang mga damdamin yon. Tulad ng karamihan sa mga serial killer, si Dennis ay sumubok manakit at tahasang pumatay ng mga hayop noong kabataan niya. Naalala niya ang isang babae na ang pangalan ay Betty na asawa ng pinsan ng kanyang ama na mahilig magbasa ng tula at nag-e-enjoy sa mga palaisipan sa salita. Sinabi rin ni Raider na galit siya sa mga pusa. Ikinuwento niya ang karanasan niya sa paglulunod ng mga pusa sa sako sa kanilang bukid. Iniisip din niya na may lihim na masamang kapangyarihan ang mga pusa na kailangang patayin tulad ko. Maaaring nakaimpluwensya sa akin ang mga kwento niya, kaya hinanap ko ang mga pusa bilang mga biktima ng pagkakagapos. Nakalunod ako ng 1 o 2 pusa. Hayagang inamin ni Raider ang hirap tanggapin ang pagtanggi. Sinabi niya na noong bata pa siya, ang anak na babae ng pastor ng kanilang simbahan ang naging una niyang totoong kasintahan. Alam ko ang pag-ibig yon kasi nasasaktan ako kapag di ko siya nakikita tuwing linggo. Nang ilipat siya ng tatay niya sa ibang lugar, labis akong nadurog. Nahihirapan talaga akong tumanggap ng pagtanggi. Isa ito sa mga pangunahing isyu ko, pagtanggi at paghingi ng atensyon. Sa kung anong dahilan, hindi nabuo ng maayos sa akin ang pangangailangan ng atensyon bilang isang batang gustong-gusto at minamahal. Si Raider ay mahilig sa mga silo nung bata siya at madalas nakakaramdam ng pagnanasa kapag pumapasok dun. Sabi niya, madalas silang maglaro ng cowboy at Indian ng kanyang mga kapatid at enjoy niya kapag nahuhuli at natatali. Ang pagiging nakatali at walang magawa o ang panunod ng iba na nakatali at walang magawa ay isang bagay na labis na nakakapagpalibog kay Raider. Mahilig din siya nung bata pa sa mga totoong at katang-isip na kwento ng krimen tungkol sa mga babaeng nakatali at walang magawa, pati mga klasikong horror at monster na pelikula tulad ng The House of Wax, 1953 at The Wolfman, 1943, kung saan sinabi ni Raider, ang werewolf ay nagmamanima ng mga biktima, ang kanyang muka, isang tunay na halimaw sa ilalim ng buwan, ang mahiwagang nilalang. May bahagyang sexual na pananabik sa habulan at panganggaso. Pagkatapos ng elementraya, pumasok si Raider sa Wichita Heights High School mula 1950 hanggang 1963 habang nagtatrabaho ng part-time. Patuloy siya nahirapan sa mga asignaturang tulad ng matematika at Ingles, ngunit namayagpag siya sa sining. Sinimula niyang bigyang prioridad ang kanyang trabaho. Pero dahil gusto niyang mag-ipon para sa kotse, hindi na naging priority ang edukasyon sa panahong yon. Sa panahong ito rin, unang beses siyang pumasok ng iligal sa paaralan isang gabing 10 oras at hinalungkat ang mga mesa ng mga babae. Ang ideya ng paghawak sa mga gamit nila ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kilig. Habang lumilipas ang panahon, naging mas matapang siya pagdating sa mga illegal na pagpasok. Maghihintay siyang walang tao bago pumasok, hahanapin ang mga kwarto ng babae at kakalkalin ang gamit nila. Madalas siyang kumuha ng panty o stockings bilang alaala. Lalong tumindi ang pantasya ni Raider nang sumilip siya sa mga bintana para manood ng mga babaeng naguhubad. Isinulat ni Dr. Catherine Remsland sa kanyang librong Confession of a Serial Killer, The Untold Story of Dennis Raider, the BTK Killer.
Ipinakita niya ang pagusbong ng paraphilia, isang sexual disorder na kadalasan nagsisimula sa pagkabata o adolescence at tumatagal hanggang pagtanda. Sa disorder na ito, ang sexual na pagnanasa ay galing sa mga bagay tulad ng manika o underwear, partikular na gawain gaya ng bondage o pananaksak, o kakaibang karanasan tulad ng habulan, pagsakal at pagsusuka. Ang may ganitong disorder ay madalas nalululong at habang tumatanda, mas detalyado ang kanilang pantasya. Ikinuwento ni Dennis na simula noong maaga pa siyang teenager, ginagamit niya ang basement ng bahay nila para magsanay ng autoerotic asphyxiation, binibigti niya ang sarili para maranasan ang rurok ng kaligayahan. Ikinuwento niya na maraming taon siyang gumawa ng mga gamit na nagpapataas ng sexual na pagnanasa at natutuwa siya sa iba pang bagay bukod sa pagbibigti at pagtali sa sarili. Epektibo sa kanya ang magtali sa sarili at magsuot ng pambabaeng damit. Madalas niyang kuhanan ng litrato ang sarili na nakamaskara, nakadamit mambabae at nakatali o nakabigti. Nang matanong tungkol sa mga litrato, umamin si Raider na nagpapanggap bilang kanyang mga biktima. Si Dennis ay natutuwa sa pag-iisip ng matinding mental na pagpapahirap sa iba. Ayon sa isinulat ni Dr. Ramsland, ang mga sadista ay nasisiyahan sa pakiramdam ng kapangyarihan at autoridad na nagmumula sa pagkakaroon ng kontrol sa isang mahina at sunod-sunurang tao at talagang ipinamalas ni Raider ang kanyang kapangyarihan. Noong pumapatay siya, sinasabi niya sa mga biktima na mamamatay sila dahil gusto niyang malaman nila yon. Sabi pa ni Dr. Ramsland na de-develop ang paraphilia kapag ang sexual na pagnanasa ay nauugnay sa ibang karanasan. Kapag naitatag na ito, nagiging pangunahing pagnanasa at mahirap nang gumalik sa normal na karanasan. Pagkatapos graduate noong 1963, nagtrabaho si Raider sa lokal na grocery store. Nung tag-init ng 1966, 21 anyos, siya nang sumali sa US Air Force. May nagsabi na ginawa niya ito para iwasan ang pagkakadraft sa digmaang Vietnam. Nagsilbi siya ng 4 na taon bago na-discharge noong 1970 at wala pang isang taon matapos yun, nakilala niya si Paula Dietz at pinakasalan siya noong Mayo 22, 1971. Nagkaroon sila ng 2 anak. Pagkalipas ng 2 taon, nantrabaho si Raider sa Cessna, isang tagagawa ng maliliit na eroplano. Nagtapos siya ng associate degree sa electronics, engineering at technology. Tapos nag-enroll sa Wichita State University para sa bachelor's degree. Pagkalipas ng 9 na buwan, natanggal si Dennis sa trabaho, kaya siya'y nalungkot at nawala ng direksyon. Nagsimula siyang mag-trolling, isang pangalan na ibinigay niya sa isa sa kanyang mga paboritong gawain, kung saan umiikot siya gamit ang sasakyan upang manood ng mga babaeng sa tingin niya ay kaakit-akit. Sinimulan niyang sundan ang mga babae habang namimili ang mga ito at inisip na magtago sa likurang bahagi ng kanilang mga sasakyan upang mahuli niya sila ng hindi handa at dukutin gamit ang baril. Ngunit noon lamang Enero, 1974 na pili ni Raider ang huling target niya. Ang pamilya Otero. Noong Nobyembre 1973, unang napansin ni Raider sina Julie Otero, 33 taong gulang at ang kanyang anak na babae na 11 taong gulang. Nakita niya si Julie na inihatid ang mga bata sa paaralan at sinundan niya sila. Kasama ni Julie sa North Edgemoor ang asawang si Joseph at ang 5 anak nila. Noong umaga ng Enero 15, 1974 kumilos si Raider nang nasa paaralan na ang 3 sa pinakamatatandang anak. Matagal nang pinaplano ni Dennis nang maingat ang pag-atake at pagpatay na ito, ilang linggo na kung hindi man buwan. Naglaan siya ng oras sa paggawa ng hit kit na may baril, kutsilyo, takip sa ulo, lubid, tape, plastic na bag, guwantes at gamit pangpasok at pambasag. Pagkatapos pagmasdan ng ilang buwan, napagdesisyunan niyang umaga umatake habang nasa paaralan ang mga nakatatandang anak at nasa trabaho ang asawa ni Julie. Isipin ang gulat ni Raider matapos niyang putulin ang linya ng telepono sa bahay ng alas 8:20 ng umaga. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang kasama ni Julie ang 2 niyang bunsong anak. Nandun din si Joseph, asawa ni Julie. Itinaas ni Dennis ang kanyang baril na kalibreng .22 at sinabi sa pamilya na hold up ito, hindi sila dapat matakot at kailangan niya lang ng gamit at pera dahil siya ay tumatakas na kriminal. Ang magkapatid na sina Joseph Otero II, Siam at Josephine Josie Otero, 11, na papalabas para pumasok sa paaralan ay halatang natatakot. Nagsimulang umiyak si Josie. Nainis si Raider sa tumatahol na aso ng pamilya, kaya matapos silang pagbantaan, pumayag si Joseph na ilabas ito sa hardin. Pagkatapos, inutusan ni Raider ang 4 na miyembro ng pamilya
na pumasok sa isang kwarto kung saan itinali niya ang kanilang mga kamay sa likod at nilagyan ng plastic na supot sa ulo sina Joseph at Joey. Nakiusap sina Julie at Josie na palayain sila, ngunit hindi sila pinansin ni Raider. Pinatay muna niya sina Joseph at Joey, tapos nilagyan ng tali sa leeg si Josie hanggang mawalan ng malay bago sinakal ang ina nila. Pagkatapos, dinala niya si Josie na 11 taong gulang pababa sa basement at hinubaran siya bago isabit sa isang tubo na sapat ang tibay para buhatin ang kanyang bigat. Nakakatakot, nagsalsal si Raider bago umalis at ginamit ang DNA bilang ebidensya para mapatunayang nagkasala siya. Bago umalis, tinasa ni Dennis ang thermostat para malito ang pagtukoy sa oras ng pagkamatay. Umalis siya nang mapansin niya nawawala ang kutsilyong ginamit niya sa pagputol ng linya ng telponyo. Bumalik siya gamit ang kotse niya para kunin yon bago mapansin ang mali. Natagpuan ng 3 pinakamatatandang anak ng Otero na mga teenager na galing paaralan ang mga bangkay nung hapon na yon. Sa loob ng bahay, natagpuan ng walang lamang handbag at pitaka. Nawawala rin ang relo ni Joseph at radyo ni Joey. Nawala rin ang kotse ng pamilya at nahanap ito kinagabihan, kalahating milya ang layo sa isang grocery store. Habang inaalala ang unang pagpatay, sinabi ni Raider na kahit nagduda siya sa pagpatay sa pamilya Otero, kinailangan niya itong gawin dahil baka makilala siya ng mga ito. Hindi ko sinuot ang ski mask na parang stocking cap kahit meron ako at baka nakalimutan kong ibaba. Gusto ko silang iwan pero may madilim na boses na nagsabing patayin sila. Baka makilala nila ako kaya nagpasya akong ituloy at patayin sila, sakalin sila. Pagkatapos, naalala ni Dennis na iniisip niyang sarili niyang palayaw at napili niya ang BTK, itali sila, pahirapan sila, patayin sila. Akala niya balang araw magiging kasumpa-sumpang serial killer siya, kasing tindi ni na Jack the Ripper at Ted Bundy, at sabik na siyang makabasa tungkol sa kanyang mga krimen sa Diaryo at True Crime Magazine. Karagdagang mga pagpatay. Noong Abril 4, 1974, ipinatawag ang mga pulis ng Wichita sa bahay ni Catherine Doreen Bright, 21 taong gulang, 3 buwan ang lumipas. Tumakas si Kevin at tumawag ng pulis matapos pasukin ng di kilalang tao ang bahay at barilin siya ng 2 beses bago atakihin si Catherine. Nakatali pa rin si Kevin ng puting lubid sa leeg at kinailangang gamutin sa ospital matapos makatakas. Samantala, natagpuan si Catherine na nakahandusay sa dugo pero buhay pa. Sinaksak siya ng 11 beses sa likod at tiyan tapos sinakal pa. Ibinigay niya ang pangalan at edad sa pulis bago siya nawalan ng malay. May nakabuhol na nylon na medyas sa pulsuhan at bukong-bukong niya at may asul na scarf at manipis na tali na nakatali sa leeg. May mga pasa, dumudugo at hirap huminga siya. Kahit agad na isakay sa ambulansya, namatay siya habang inoperahan. Nahanap ng mga pahiwatig ang mga investigador sa loob ng bahay. Bukas ang radyo at nakakalat ang laman ng bag ni Catherine. Binuksan ang drawer ng panloob na damit at tinanggal sa saksakan ang telponyo sa bahay. Natagpuan ang mga damit tulad ng kamiseta at pangtulog na basang-basa ng dugo pati 2 ngipin. May butas ng bala sa pinto ng banyo at sa isa sa mga kwarto ay may upuwang basang-basa sa dugo na may medyas na nakatali rito. Nabasag ang salamin sa likurang pinto at kumikislap ang mga piraso sa sahig. May natagpuang plastic na kordon sa truck ng ama ni Caterina. Ayon kay Kevin, may pumasok na armadong puting lalaki sa bahay at nagpakilalang pugante mula sa California. Inilarawan niya ang umatake bilang mga 25 ang edad, 5 talampakan at 11 pulgada ang taas, matipuno at mga 180 libra ang bigat. Napansin niya ang maitim nitong buhok at bigote, pawis na pawis at may suot na gwantes. Tinukan ng lalaki si Kevin ng baril, pinatali ang kanyang kapatid at humingi ng pera. Nilagay niya ang medyas sa leeg ni Kevin at nag-agawan sila sa baril bago ito pumutok. Tinangkang labanan ang nanghimasok pero binaril siyang muli. Natakot siya para sa kapatid pero nag-aalala ring walang darating. Alam niyang di niya kayang labanan mag-isang lalaki, kaya tumakas si Kevin para humingi ng tulong, iniwan si Catherine. Sinubukan ni Raider na sakalin ang 21 taong gulang pero nagpumiglas at lumaban siya kaya sa huli ay sinaksak siya nito. Nagkubli ng ilang taon si Raider matapos patayin si Catherine Bright. Noong Agosto 1976 may nahanap siyang bagong target pero natakot siya nang magpaputok si Martin Sols, ang Holiday Inn sniper na nagdala ng mga pulis.
Naramdaman ni Raider na masyadong delikado kung susubukan niyang pumatay, kaya iniwan niya ang kanyang plano at naghintay na maresolba ang issue tungkol sa sniper. Muling umatake si Raider noong Marso 17, 1977. Tinawag ang mga pulis sa 1,300 at 11 South Hydraulic Street matapos iulat ang isang bangkay. Ang bangkay na agad nakilalang si Shirley Vian Relford, 25 taong gulang, ay iniwang hubad at nakadapa sa kama. Totoo, may plastic na supot sa ulo ni Shirley na itinali sa pwesto gamit ang kulay rosas na nightgown. May electrical tape sa braso at buong-buong niya at nakatali ang kamay sa likod gamit lubid. Isang hiwalay na mahabang piraso ng lubid ang binalot sa kanyang leg ng 4 na beses at inikot din sa kanyang mga pulso at bukong-bukong. Ang katawan ni Shirley ay nakita ng kanyang mga anak na 6 at 8 taong gulang. Ipinaalam nila sa kapitbahay ang pagkamatay at nalaman ng mga investigador na nakita ng mga bata ang salarin at narinig ang kaguluhan mula sa loob ng nakakandadong banyo. Inilarawan nila ang sumalakay bilang puting lalaki na may baril at maliit na bag na may zipper at sinabing pinilit silang magkakapatid na pumasok sa banyo bago itali. Nakatakas sila dahil nabasag ng nakatatandang kapatid ang bintana ng banyo. Ikinuwento ng 6 na taong gulang na batang lalaki na nakita niya ang sumalakay sa kalsada mas maaga nung araw na iyon. May dala siyang litrato ng mag-ina at tinanong ang bata kung nakita na ba niya sila o kung kilala niya sila. Sabi ng bata, hindi niya kilala. Ayon kay Dennis, hindi planado ang pag-atake niya kay Shirley. Naghahanap siya noon ng ibang babaeng nakilala niya sa Wichita State University pero hindi siya nakapasok sa bahay nito. Kinumpirma niya nakausap ang anak ni Shirley at ipinakita rito ang litrato ng kanyang asawa at anak habang tinatanong kung nakita niya ang mga ito. Pinanood niya ang bata na bumalik sa kanilang bahay at pagkatapos ay sinundan niya ito, kumatok sa pinto at ipinakilala ang sarili bilang isang detektib ng paaralan na sinusubukang hanapin ang babae at bata sa litrato. Sa huli, binunot niya ang baril nang lumabas si Shirley na nakapantulog at masama ang pakiramdam. Ang sumunod na biktima ni Raider ay si Nancy Jo Fox, 25 anyos. Di gaya ni Shirley, totoong target si Nancy at ilang buwang minanmanan ni Raider bago inatik. Inilarawan niya si Nancy bilang perpektong proyekto dahil wala itong nobyo, hindi ito nagkakaroon ng mga hindi inaasahang bisita at wala rin itong aso. Nalaman niya ang pangalan ni Nancy sa pamamagitan ng paghalungkat sa kanyang mga sulat at natuklasan din niya kung saan ito nagtatrabaho. Dahil dito, nakita niya ng personal si Nancy para suriin. Noong Disyembre 8, 1977, kumatok siya sa bahay ni Nancy. Walang tao sa bahay kaya pinutol niya ang linya ng telepono bago pumasok at naghintay kay Nancy. Sinabi niya kalaonan na, hindi lumaban sa akin si Nancy. Ako ang may ganap na kontrol sa kanya. Kaya isa ito sa mga pinaka-nagustuhan kong pagpatay, gaya ng tawag ko sa mga iyon. Sinabi niya kay Nancy na may problema siya sa sex at gusto niya nito. Nag-usap sila at sa huli, sinabi ni Nancy na tapusin na lang nila para makatawag siya ng pulis. Ayon kay Raider, ito ang nagtakda sa kapalaran ni Nancy. Hindi niya pwedeng paligtasin si Nancy dahil siguradong magsusumbong ito sa pulis, lalo't minsan pa ay hindi siya nakasuot ng maskara. Sinakal niya si Nancy gamit ang sinturon, tinali ang mga kamay at paa ng nylon stockings at pagkatapos ay nagpalabas siya sa isa sa mga nightgown ni Nancy. Gaya ng ginagawa niya sa lahat ng kanyang mga biktima, pagkatapos ay pinaghalongkat ni Raider ang mga drawer, handbag at mga personal na gamit ni Nancy para maghanap ng mga magandang tropeo na pwede niyang iuwi. Kinuha niya ang lisensya sa pagmamaneho ni Nancy. Kinabukasan, tinawagan niya ang mga autoridad mula sa isang phone booth at ipinaalam sa kanila na matatagpuan nila ang katawan ni Nancy sa kanyang tirahan. Tulad ng nabanggit na dati, gustong-gusto ni Dennis ang ideya na magkamit ng masamang katanyagan sa pamamagitan ng kanyang mga pagpatay. Noong Enero 31, 1978, nagpadala siya ng tulang isinulat tungkol kay Shirley Vian Relford sa Wichita Eagle, isang lokal na pahayagan, ngunit nainis siya nang hindi ito pinansin ng media. Sinulat niya ang isa pang tula tungkol kay Nancy Fox at ipinadala ito kasama ng liham sa Cake TV sa Wichita. Sa bungad ng liham na may maling baybay, isinulat niya, "Hindi ko ikinatuwa na hindi inilatala ng pahayagan ang tula tungkol kay Vian. Isang maikling talata lang sana ang sapat." Patuloy na hindi nagpapakilala si Raider sa pag-angkin ng responsibilidad sa pagpatay kina Nancy, Shirley, Catherine at 4 na miyembro ng pamilyang Otoro at nagmungkahi pa ng mga posibleng palayaw gaya ng BTK at iba pang bersyon nito. Sinabi niyang itinulak siyang kumatay ng Factor X na paulit-ulit niyang tinutukoy bilang dahilan kung bakit siya marahas at walang malasakit.
Nakipagtulungan siya kay Dr. Ramsland para matuklasan ang kanyang Factor X. Ayon kay Ramsland sa media, hindi nagsisinungaling si Raider pero hindi rin ito mahirap. Gusto niya na ito ay maging isang matindi at malalim na misteryo na walang sinuman ang makakaalam ng lubusan. Sabi pa niya, hindi naman talaga misteryoso si Raider. Tinawag ko itong landas sa karahasan ayon sa kanya dahil ang Factor X ay kombinasyon lang ng kanyang sexual na pagnanasa at paghahangad ng kasikatan na nagsanib sa kanyang pantasya at nagbigay pagkakataon sa kanyang krimen. Dahil nasiyahan siya sa pagpatay sa pamilya Oteros, dito siya naingganyong ipagpatuloy ang krimen. Hiniling ni Dennis sa liham na magpadala ang pulisya ng nakatagong mensahe dahil may mahahalagang detalye sa kanyang sulat. Napatunayan ng investigador na ito ay galing talaga sa hinahanap nilang mamamatay tao. Bilang tugon sa kahilingan niya, isang gabi nagpakita si Cade ng subliminal na mensahe sa isang kisap mata. Nakasulat doon na yon tawagan ng hepe kasama ang isang guhit ng isang pares ng salamin, ang parehong salaming nakuha sa pinangyarihan ng krimen ni Nancy Fox. Inasahan ng pulis ang pagsuko ni Raider pero hindi ito nangyari. Noong Abril 27, 1985 hindi nakapasok sa trabaho si Maureen Hedge na 53 taong gulang. Dahil hindi ito pangkaraniwan para sa kanya, isang nag-aalalang katrabaho ang tumawag sa anak niya na agad pumunta para tingnan ang matandang babae. Napansin niyang wala ang kotse nito at hindi maintindihan kung saan ito nagpunta kahit dapat papasok na sa trabaho. Naghintay pa ang anak hanggang kinabukasan bago i-report na nawawala ang ina dahil hindi pa rin niya ito makontak. Naputol ang linya ng telepono sa bahay ni Maureen at nalaman ng mga investigador na huli siyang nakita noong Abril 26 alaysa ng madaling araw matapos umalis ang isang lalaking kaibigan niya. Noong Mayo 2 natagpuan ang kanyang kotse na nakalak at iniwan sa shopping center sa 21st at Woodlawn. Nandun pa rin ito mula Abril 27, hindi nagalaw. Ang bag ng 53 taong gulang ay natagpuan naman sa 37th at 143rd. Ang katawan ni Maureen ay narecover malapit sa web at 50, tatlong north na tatakpan ng mga dahon at damo, at may mga labi rin ng aso at isang pares ng nakabuhol na pantyhose. Ang sanhi ng pagkamatay ni Maureen ay tinukoy bilang pagkakasakal. Dahil kakaiba ang pagkamatay ni Maureen kaysa sa karaniwang gawa ni Dennis Raider, hindi siya agad na iuugnay sa kaso. Ang paraan niya ay palaging iniiwan niya ang katawan sa loob ng bahay. Dahil dito, unang tinutukan ng pulisya ang kaibigang lalaki na umalis habang buhay pa si Maureen noong Abril 26 ng madaling araw. Umamin si Raider sa pagpatay at sinabing ilang oras siyang naghintay bago umatake. Hinintay muna niyang umalis ang kaibigan ni Maureen. Pagkatapos, hinintay niyang makatulog ang 53 taong gulang bago niya binuksan ang ilaw sa banyo, tumalon sa kama at sinakal siya gamit ang kanyang mga kamay. Hinubaran at tinalian niya ito matapos itong mamatay, saka nagnakaw ng ilang tropeo bago binalot ang katawan sa mga kumot at inilipat ito sa kotse mismo ni Maureen. Dinala muna niya ang katawan ni Maureen sa sarili niyang simbahan, tinalian ito sa iba't ibang posisyon at kinunan ng mga litrato gamit ang Polaroid camera na ninakaw niya sa tindahan. Ibinalik niya ang katawan sa kotse at nagmaneho papunta sa tapunan ng basura kung saan itinulak niya palabas ang katawan ni Maureen at iniwan ito. Noong 1986 muling umatake si Raider. Noong Setyembre, 16 sinakal niya si 28 taong gulang na si Vicky Wegerly gamit ang nylon na medyas sa bahay nito hanggang mamatay. Kinuha niya ng ilang litrato ang bangkay gamit ang nakaw na kamera. Nadatnan ni Vicky ng asawa niya pag-uwi galing trabaho. Sa kabutihang palad, ligtas ang kanilang 2 taong gulang na anak. Sintas na balat ang ginamit sa pagtali sa paa ni Vicky at nakatali rin ang kanyang mga kamay sa likod. May natagpo ang sintas na balat sa ilalim ng nylon medyas na nakapulupot sa leeg niya. Wala sa driveway ang kotse ng mag-asawa at kalaunan ay natagpuan ito sa paradahan ng tindahan ilang blok mula sa kanilang bahay. Huling biktima ni Raider. Noong 1974 nagtrabaho si Raider sa ADT Security Services at nag-i-install ng security camera sa mga bahay. Maraming alarm ang na-install matapos mabalita ang may serial killer na gumagala. Noong 1991 naging tagahuli siya ng aso at compliance officer sa suburb ng Park City. Ang mga nakakakilala sa kanya noon ay naalala na sobra siyang masigasig at napaka-strikto. Tila natutuwa siya sa paghaharas ng mga single na babae. May kapitbahay pa na naalala niyang pinatay ang aso nito nang walang dahilan.
Ayon sa karamihan, matinong tao pa rin siya sa komunidad. Tahimik at magalang siya at presidente rin ng konseho ng Christ Lutheran Church. Kilala rin siyang mabuting ama at Cub Scout leader. Ang kanyang anak na si Kerry ay nagsabi kalauna na nahirapan siyang iugnay ang lalaking kilala niya bilang kanyang ama sa isang mamamatay tao at sinabi niyang lumaki siya sa isang normal na pamilyang Amerikano. Ang huli niyang biktima ay isang 62 taong gulang na babae na nagang-alang Dolores D. Davis. Humiling ang mga nag-aalalang kaibigan na matingnan ang kalagayan ni D. Noong Enero 11, 1970, isa nang matuklasan na wala siya sa kanyang bahay at magulo ang loob ng bahay niya. Nalaman ng mga investigador na nakatakip ang mga kurtina sa bahay at bukas pa rin ang ilaw sa labas kahit araw. Sinabi ng mga kaibigan niya sa pulis na lagi siyang napaparada sa garahe at hindi normal na iniwan ang sasakyan sa driveway. Hinila ang kordon ng kelpono sa kusina mula sa pader at may nabasag na salamin sa sala mula sa binasag na bintana. Sa kwarto, tinanggal ang lahat ng sapin ng kama. Isang set ng susi ng kotse ang natagpuan sa bubong ng garahe at nang buksan ng sasakyan ni D, natagpuan ng mga otoridad ang isang alpombra sa trunk ng kotse. Mga 1.4 milyon nakuha ang mga sapin ng kama at mattress pad. Hindi nahanap ang katawan ni D hanggang Pebrero 1. Isang batang naglalakad sa 117th Street kasama ang aso niya ang nakakita ng mga labi sa ilalim ng tulay. Nakatihaya ang katawan, may pampitis na nakapulupot sa leeg at nakatali sa tuhod at may malapit na hand-painted na porselanang maskara. Ang pag-aresto at paghatol. Ang paghahangad ni Dennis sa kasikatan ang nagtulak sa kanyang pagbagsak. Masyado siyang sabik at mabilis na ipaalam ang kanyang presensya at madalas niyang gustong patunayan ang kanyang katalinuhan sa pamamagitan ng pakikipaglaro ng pusa't daga sa mga investigador. Pagsapit ng 2004, itinuturing ng kasong matagal nang walang usad ang kanya. Dahil hindi na pumatay si Raider mula 1970, isa inakala ng marami na patay na siya o nakakulong dahil sa ibang kasalanan. Hindi niya nagustuhan ang ideya kaya nagpadala siya ng liham, pang-aasar at pakete sa pulis at media para patunayang buhay pa siya. Marami siyang ipinadalang sulat kay Wichita Police Lieutenant Ken Landwehr na kasali sa espesyal na task force laban sa mamamatay tao noong kalagitnaan ng 1900 at 80 saat mula noon ay tutok sa kaso. Naniniwala si Raider na espesyal ang ugnayan niya sa tenyente. Noong Marso 2004 sumulat si Raider sa Wichita Eagle gamit ang peking pangalan at inamin ang pagpatay kay Vicky. Isinama niya ang mga litrato ng pinangyarihan ng krimen at kopya ng lisensya sa pagmamaneho ni Vicky na kinuha niya bago siya tumakas. Ayon sa ulat, hindi pa raw naiugnay ng mga investigador si BTK sa pagkamatay ni Vicky noon. Dahil may DNA na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Vicky, kinumpara ito ng mga autoridad sa sampol ng daan-daang lalaki para matukoy ang salarin. Mahigit 1,300 DNA sample ang kinuha pero wala pa ring sagot. Sa mga sumunod na buwan, nag-iwan si Raider ng mga pakete sa pampublikong lugar para sa mga investigador, kabilang si Teniente Landwehr. Kadalasan, may mga litrato ng biktima, eksena ng krimen, personal na gamit o kaya na may mga tula at iba pang sulatin ang mga ito. Isinama ni Raider ang ilang kabanata ng librong sinusulat niya tungkol sa sarili na may ilang gawa-gawang detalye ng kanyang buhay. Ayon sa ulat, si Landwehr ang nakaisip ng ideya na makakuha pa ng karagdagang impormasyon mula sa mamamatay tao sa pamamagitan ng pagsamantala sa kanyang kitang-kitang kayabangan. Hindi malinaw kung bakit pero nagtiwala si Raider kay Landwehr at tinanong kung posible bang makipag-ugnayan sa kanya gamit ang floppy disk nang hindi ito natutunton sa isang partikular na computer. Sabi ni Landwehr na posible ito kahit hindi raw talaga. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na floppy disk sa lokal na TV station at natuntun ito kay Raider na 59 na taong gulang na. Ginamit niya ang computer sa simbahan bilang presidente ng konseho para isulat ang laman sa disk. Kahit malakas ang ebidensya mula sa disk, tingin ng mga otoridad na kulang pa ito at kailangan pa ng mas direktang patunay. Kalaunan, kumuha sila ng warrant para makuha ang smear test ni Kerry, anak ni Raider. Lumabas sa DNA testing na may tugmang pampamilya ang DNA mula sa smear test at ang DNA na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Vicky. Nang maaresto siya noong Pebrero 25, 2,005 labis umanong nadismaya si Raider nang malamang niloko siya ni Teniente Landwehr. Tinanong niya si Landwehr, isa sa unang nag-imbestiga, "Ken, bakit ka nagsinungaling sa akin?"
Sumagot si Lenwer, sinusubukan kitang mahuli. Napansin ni FBI profiler Roy Hazelwood na sobrang tiwala ni Raider sa pulisya at hindi siya natatakot mahuli. Sabi niya, naniwala si Raider na hindi magsisinungaling si Landwehr dahil puputulin niya ang komunikasyon kung mangyari yon. Napansin din ng ibang eksperto na noon taman ay may kagustuhan si Raider na maging pulis nung siya ay bata pa at marahil ito ang dahilan kung bakit naging madali para sa kanya na magtiwala sa mga alagad ng batas. Kahit ano paman, ito ang dahilan kung bakit habang buhay na siyang makikilala bilang FDF ang floppy disk failure at hindi bilang BTK na mas gusto sana niyang itawag sa kanya. Kinasuhan si Raider ng 10 bilang ng first degree murder. Ang public defender niya ang nagpasok ng not guilty plea noong Mayo 3 dahil tumanggi si Raider magsalita sa arraignment. Pero noong ika-27 ng Hunyo, habang nakatakda na magsimula ang paglilitis, ikinagulat ng lahat ng baguhin ng 59 na taong gulang na si Raider ang kanyang plea at umaming guilty. Napansin na noong panahong iyon, hindi nagpakita ng pagsisisi si Raider at hindi rin siya humingi ng paumanhin sa kanyang mga ginawa. Noong Agosto, matapos marinig ang mga pahayag ng mga biktima tungkol sa naging epekto nito, humingi siya ng paumanhin sa pamamagitan ng magulong 30 minutong monologo ayon sa mga ulat online. 10 sunod-sunod na habambuhay na sentensya na may minimum na 175 taon ang ibinigay sa kanya. Naglilingkod siya ng sentensya sa El Dorado Correctional Facility, isang maximum security na bilangguan sa El Dorado, Kansas. Binugugol niya ang mga araw sa solitary confinement. Pero noong 2006 dahil sa mabuting asal, pinayagan siyang gumamit ng TV, radyo at magasin. Ang mga nangyari pagkatapos. Matapos mahatulan si Raider, agad nag-file ng diborsyo ang asawa niya. Noong 2019 lang nagsimula magsalita sa media ang anak niyang si Kerry Roson. Naalala niyang lumapit ang FBI sa kanya noong 2005 at sinabi na ang kanyang ama ay kilalang serial killer. Sinabi pa, ayaw mong maniwala na totoo ito at ang ama na kilala mo ay hindi kayang gawin ito. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay parang kasinungalingan ang buong buhay niya. Inilarawan niya ang kanyang ama bilang kalmado, mabait at mainit ang pakikitungo. Ngunit dagdag pa niya na maaari rin itong maging mahigpit o biglang magalit o sumabog sa galit na hindi mo inaasahan. Noong 2003 ilang taon bago siya mahuli, inihatid ni Raider ang anak niyang babae sa altar sa kasal nito. Sa panayam sa ABC News, sabi ni Kerry, nandyan ang pamilya at asawa ko, may therapy ako, pero parang mag-isa pa rin ako. Napakalungkot nito, parang ito ang pinakamasamang samahang maiisip mong mapasukan, ang maging anak ng isang serial killer. Sa mga taon matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao, ilang sangay ng mga tagapagpatupad ng batas ang nagsiyasat sa posibilidad na mas marami pang napatay si Raider kaysa sa kanyang inamin. Ngunit sa huli ay napagpasyaan nilang malamang na nagsasabi siya ng totoo tungkol sa bilang ng kanyang mga biktima. Sa panayam sa mga investigador, sinabi niya na maraming maswerte na ibig sabihin may mga taong tiniktikan at balak niyang patayin pero hindi niya nagawa sa ilang dahilan. Kahit may paunang konklusyon, nabalita ulit si Raider noong 2023. Nang isiwalat na siya ay posibleng suspect sa pagkawala ng isang 16 anyos na cheerleader na nagangalang Cynthia Kinney na nawala mula sa isang labahan sa Poto, Oklahoma noong Hunyo 26, 1976. Noong panahong iyon, nagpapakabit ng security system ang bangko sa tapat ng labahan habang nagtatrabaho si Raider sa ADT Security Services. 2 oras lang ang layo ng Poto sa Wichita, ngunit di pa tiyak kung si Raider ang nag-i-install ng security system malapit sa lugar kung saan nawala si Cynthia. Sinabi ni Sheriff Eddie Verdon ng Osage County na inimbestigahan niya ang posibleng kaugnayan ni Raider sa krimen matapos matuklasan na ginamit ng serial killer ang pariralang masamang araw ng paglalaba sa kanyang mga sulatin. Napansin ng otoridad na minsan ay sinusundan ni Raider ang mga babaeng nakikita niya sa lokal na labahan. Sa isang naunang panayam sa kulungan, inamin ni Raider na nagkaroon siya ng mga pantasya tungkol sa pagdukot ng isang babae mula sa isang labahan. Sa investigasyong ito, natuklasan din ng mga otoridad ang pagpatay kay Shawna Garber na 22 taong gulang at natagpuan ang kanyang bangkay noong Disyembre 1970 sa McDonald County, Missouri. Ginahasa, sinakal at iginapos siya gamit ang iba't ibang panali 2 buwan bago matagpuan. Noong 2024, inihayag ng mga investigador na may natanggap silang package mula sa isang babae na may crossword puzzle na umano'y ginamit noon ni Raider sa pang-aasar sa mga pulis. Kasama sa mga salita sa crossword ang mga pangkalahatang termino tulad ng prow, fantasies at ruse.
Sa bagong pagsusuri ng crossword, natuklasan ng mga pangalang Cindy, Kini, Kiho at lokasyon ng labahan. Gayunpaman, hanggang sa panahon ng pagsulat ng dokumentaryong ito, wala pa rin tiyak na ugnayan sa pagitan ni Cindy at ni Raider. Sinubukan siyang kausapin ng anak niyang babae para alamin kung mas marami pa siyang biktima kaysa sa inaamin niya, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan. Sabi ni Kerry sa News Nation, kaharap natin ang isang lalaking maraming pakana. Ipinahayag din ni Dr. Ramsland ang parehong saloobin sa kanyang libro nang balikan niya ang kanyang karanasan sa pakikipag-ugnayan kay Raider. Ngunit binanggit niya na hindi kasing komplikado ng tao si Raider gaya ng ipinapakita niya o ng gusto niyang palabasin. Hindi ko iniisip na sinabi niya sa akin ang lahat at hindi ko rin iniisip na pala din niyang sinasabi ang totoo, pero sa tingin ko, nakuha ko ng maayos si Raider. Ipinapakita ni Dennis Rader na siya ay matalino at misteryoso, pero sa totoo lang, isa lang siyang mayabang na lalaki na tinatakot ang mahihinang babae at batang babae para sarili niyang sexual na kasiyahan. Hindi man tiyak kung kailan nagsimula ang hilig niya sa karahasan, alam na taglay na niya ito mula pagkabata. Kinontak ng abogado ni Raider si psychologist Robert Mendoza mula Massachusetts bago ang paglilitis para magsagawa ng psychological evaluation sa serial killer. Matapos ang panayam kay Raider, napagpasya ni Mendoza na siya ay dumaranas ng ilang personality disorders, kabilang ang OCD, narcissism at antisocial personality. Napansin niya ang mataas na tingin ni Raider sa sarili at sinabing dahil dito, iniisip nitong karapat-dapat siyang tratuhin ng espesyal. Patuloy na hinahangad ni Raider ang atensyon at paghanga, bagay na napansin ng mga eksperto noong bata pa siya at nagpapakita rin siya ng kawalan ng empatya. Nang bisitahin ni Kerry Rosen ang ama niya sa kulungan, sinabi niyang anino na lang ito ng dati niyang sarili. Ang lalaking minsang nagdulot ng takot sa mga taga-Wichita ay ngayon naging mahina at matandang lalaki na hirap nang gawin ang karamihan ng bagay para sa sarili niya. Siya ngayon ay 78 taong gulang, umaasa na sa wheelchair para makagalaw at nawala na rin ang dati niyang matikas na tindig. Sabi ni Kari, nabubulok na talaga siya hanggang kay buturan. May idaragdag pa kami rito. Magaling